Minsan ko nang naengkwentro si Pangil sa isa sa mga pinakaunang episode ng Matang Lawin. Yung autoimmunity ay isang konsepto kung saan ang katawan natin ay gumagawa ng mga antibodies. Siguradong alam natin ng mga palabas na ito, ang Matang Lawin, I Believe, Sineskwela at Pinoy MD. Pinapanood natin sila kapag gusto nating matuto tungkol sa medisina, kalikasan at higit sa lahat, siyensya. Pero ano nga ba ang tawag sa kanila? Malalaman mo yan sa episode na to. Nandito na si Tropa! Ang mga palabas na ito ay halimbawa ng science communication na gumagamit ng paraang tinatawag nating popularization. Ang popularization ay hango sa salitang popular at sikat. Ang layunin nito ay mas mapadali nating maintindihan ang mga salitang malalalim at hindi nating madalas naririnig. Pero alam mo ba na ang paggamit ng popularization ay hindi lamang nalilimitahan sa mga palabas tulad ng Matang Lawin, Sineskwela, I Believe at Pinoy MD. Ang mga museo tulad ng Museum of Natural History sa Luneta at ang pahayagang Flip Science ay mga halimbawa rin ng pagpapakita ng popularization. Teka lang! Hindi lang dito natatapos ang pamamaraan ng popularization in science. Dahil magagamit mo rin ito sa mga simpleng bagay na kayang-kaya mong gawin. Tulad ng pag-post sa social media ng infographics at informative images, videos, at iba pa. But wait! There's more! May pasobra kami dahil special ka. Alam mo ba na ang simpleng pagkwento ay isang pamamaraan ng popularization? Siyempre! Kwento mo yan eh! Paano? Alamin natin sa susunod pang mga video. Sabay-sabay nating alamin ang iba't iba pang mga popularization techniques. Tiyak na makakatulong ito sa inyong mga trabaho. Kaya naman, kita-kits mga apports! Nandito na si Tropa! Tropa!